ay nagkatawang tao. at nakipamayan sa atin. Ipanalangin mo kami, o Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat na makinabang sa mga pangako ni Jesucristong Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon aming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami sa kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo ring Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong sa unang-una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi lokal na talento ng bawat Pilipino. Manood, makinig sa mga musika at likha sa Spotlight. Mga kwento ng pangarap, hirap at tagumpay na masarap pakinggan. Dito lang yan sa Spotlight. Kasama si Sister L, Elaine, Apis. Spotlight. Kasama si Sister L. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Pilipinas, ang oras natin 3 minuto makalipas ang alas 6 ng gabi. Ngayong araw ng Sabado, May 9, 2026. Kumusta po ang lahat ng ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao? Kumusta sa mga bumabiyahe ngayon? Ingat-ingat. Oy, Diyos marhay na banggi sa Indogabos. Sa mga kababayan ko, lalo na dyan sa Bicol Region. Kumusta ang Albay? Ang paborito ko, babatiin ko lang, hindi ko palalagpasin kahit Sabado.
kahit tayo ay nag-chill-chill, hindi ko palalagpasin. Babatiin ko ang Albay Electric Cooperative. Kumusta? Maayos ba ang kuryente natin ngayon dyan? Sana naman po ay hindi brown out. Baka mamaya brown out na naman kayo. Alam nyo, sobrang matinding problema yan dyan sa probinsya ng Albay. Actually, sa ating Facebook post, meron po akong official Facebook page, yung Sister L. Kasi nanawagan tayo sa Aleco na aksyonan ng problema na matagal na dyan sa Albay ang patay sinding kuryente. At base nga sa ating post, napakarami po yung mga nagko-comment na mga Albayanos na problema nga sa kuryente. At nagpapatunay lang po yan na hindi lamang po ako ang nagre-reklamo. Ayan, bilang born and raised dyan sa Albay, parang kinatandaan na ng mga tao na ang hindi magandang serbisyo. So kahit po Sabado ngayon, nananawagan tayo ng maganda. Sabi ko nga, we deserve a better service pagdating po sa kuryente dyan sa Albay. Bekenemen, pakiayos Aleco. Pero ngayong gabi ay chill-chill lang tayo, kalmahan lang natin. Welcome po sa programang Spotlight, ang programang nagbibigay po ng spotlight sa ating mga local artists. Sabi ko nga, hashtag support local artists. Yan po ang advokasya ng ating programa. Mahalin ang sariling atin. Makakasama niyo po sa programa, Sister L. Elaine Apit. Live na live tayo sa ating mga social media accounts at DZRH News Facebook page. Sa ating YouTube channel, DZRH News Television. Sa ating sa inyo po mga cable channels nationwide. Kung kayo po ay naka-Sky Cable sa channel 129 yan. Signal Channel 18, sa Disney Cable Channel 129, Cable Link Channel 3, sa Bicol CATV System, gayon din po sa TVZ Cable Network, JP Cable TV at sa Madera Cable TV. At napapakinggan tayo nationwide via 666 kHz sa inyo pong mga radyo. At ngayong gabi, meron tayong makakasama sa ating programa. Wala po muna tayong singer tonight, pero mayroon tayong mga voice artist na makakasama sa programa ngayong gabi. Ito po ay pag-uusapan natin, lalo na sa mga curious dyan, yung pagdating po sa larangan ng pagboboses. Ayan. Alam ko yung iba medyo hindi sila aware, pero sa pagka nag-browse kayo ng social media, lalo na sa TikTok, marami kayong mapapanood dyan. Yung mga iba nag-impersonate ng boses, yung iba naman ay mga nagda-dubbing. Yung pong mga napapanood ninyo, like yung mga English movies na tina-translate into Tagalog, ay mga voice-over artist po yan. So, ibinoboses nila into Tagalog yung mga movie, lalo na kapag kayan ay adaptation ng, alam ba, Filipino adaptation ng isang movie, tinatranslate lang yan at ang mga artist po dyan ay mga Pinoy. Mga nagdadub po sila. Mahirap yan gawin. At ang pagboboses ay hindi madali. Akala kasi nung iba madali lang yan parang magboboses lang naman, yun lang naman. Hindi, ang hirap actually sa dubbing, yun yung pinakamahirap na experience ko yan Kasi sa dubbing kailangan mong i-sync yung buka ng bibig mo doon sa buka na yung boses mo doon sa buka ng bibig ng character. So kailangan magmukha siyang yung words na lumalabas sa bibig ng character ay yun talaga yung boses mo. So mahirap yan. So kailangan ng timing, ng tempo. Alamin natin kung paano nga ba ginagawa yan, paano ba sa mga curious dyan at gustong pasukin ang mundo ng pagboboses, kailangan ba maganda ang boses? Kailangan ba kailangan ba modulated? Hindi kasi 'di ba yung mga before, yung mga noon, mayroong notion ang tao, kahit ako nung ako'y estudyante pa. Iniisip ko na kapag ang isang DJ, ang isang broadcaster, kasi mako-consider din yung aming trabaho bilang pasok din siya doon sa mundo ng pagboboses dahil ang puhunan po natin ay boses. But of
of course, medyo iba lang sa news. Dahil sa news ay hindi mo kailangang mag-portray talaga. Sa modern broadcast na tinatawag ay as is kung ano ang boses mo. Yung luma kasi na broadcast, kailangan ikaw ay modulated. Yun, yung mga ganon. Pero ngayon, kung ano yung boses mo sa personal, we apply that sa pagbo-broadcast. Ang isa sa pinaka kilala ko na hindi nagmo-modulate ng boses, ang kasama natin dito sila kay Mayor Deo Macalma. Kung ano yung boses niya sa personal, yun din po talaga yung naririnig nyo on air. So, alamin natin mamaya. Maganda to na mapag-usapan natin para mas maging knowledgeable yung ating mga viewers and listeners, lalo na doon sa mga iba na curious at gusto nilang pasukin ang mundo ng pagboboses. Pero siguro ipakilala na natin yung ating mga guests. Sige, pasok na kayo para nakatingin lang kasi sila sa labas. Para akong isda na pinapanood sa aquarium. Bakit? Ayan, upo lang kayo dito sa ating harapan. Ayan, baka, kuya paki-assist na nga lang, baka matamaan yung ulo nila ng camera. Ayan. Ayan. Sige, habang inaayos ng ating mga kasama yung kanilang upuan, hindi pa pala pinapasok, nanonood. Para akong ayan, bibilhin ko yan, gano'n. Parang window shopping. May mga makakasama tayo dito sa ating programa, hindi lang isa, hindi lang dalawa. Bakit ang init ng studio, kuya? Ang init bigla ng studio natin. Ayan. May makakasama tayo dito, 5 po na mga voice-over artists. Pero kilalanin muna natin sila, paano sila napasok sa industriyang ito at bakit naman ito yung kanilang mga gustong gawin. Bakit hindi lang kumanta? Pwede magsumayaw. Pero sabi nila, bakit ka nakikialam? Kilalanin na natin ang ating mga guest ngayong gabi. Unahin ko na sa listahan dahil kayo ay marami-rami. 5. Ayan, sige. Dahil hindi ko pa kayo kilala, magpakilala muna kayo. So, yung mga nakaupo dito ay ito ang camera and kayo dito. So, unahin ko na ang ating mga kasama, si Jennifer Friolo. Tama ba ako? Oo, tama. Ayan. Hi, Jennifer. Good evening. Say hi to our viewers and listeners. Hello po, good evening. Good evening Ayan. everyone. Ako po si Jennifer Friolo. Isa po akong voice artist and dubber under Creative Voices Production. Ayun. And of course, we have John Francisco. Sino si John? Ayan, John, mag-hi ka naman. Wait lang, parang tatakban ka yata. Ayan, pati itong aming props na galing pa itong abroad eh. Ayan, mag-hi ka naman, John. Hi, good evening. Ako si John Francisco and I am a voice actor from Creative Voices Productions. Ayan, ready sila. Pagpapakilala pa lang, hi, my name is. And we have Jera Eusebio. Si ikaw ba yun? Akala ko babae. Ayan, hi ka naman. Ayan, mag-hi ka na. Magandang gabi Mahihain po. siya. Ako po si Jera Eusebio po, Ayan. writer at dubber po sa Creative Voices Productions. And we have Z Codriano. Hello po, Madam Noisy for short, dubber from Creative Voices. Ayan. Mabuhay. Aba, may branding agad. And we have Donna Abuyuan. Yes, hello. Good evening po sa lahat. Ako po si Donna V. Abuyuan, also known as your cutesy voice. The project manager, coordinator in Creative Voices Production, also as a dubber din. Ayan, and ayan. Dahil naipakilala ko na kayo, pero for sure, hindi din naman nila na-memorize yung mga pangalan. Pare-parehas lang tayo. Eto muna, alamin muna natin na para sa mga nakikinig, paano kayo nagsimula yung inyong journey bilang mga voice artist? So, sino ang pwedeng mauna? Sige, una na lang tinawag. Jennifer. Okay, sige po. So, I started po by joining a workshop, Creative or Certified Voice Artist Program or CVAP. That was back in September 2020. Oh, Yes po, matagal-tagal so it's na. been quite a while. It's been a few years Almost na rin. 5 years. Yes po. And ayun, so since then, after joining CVAP, nagkaroon po tayo nakapag-work po tayo ng different live actions, animations, at ayun, so different, they were shown in different platforms like YouTube, Netflix, and ABS-CBN. Ay, So, wow! Ang taray naman. Ayun po. You're so lucky kasi hindi lahat nasiswerte na magkaroon Yeah. agad ng projects, Yes, that's di ba? true po. Pero ikaw naman, John. Yes.
Paano ka naman nag-start? Tsaka, ano ba, talagang gusto mo yung voice acting, kaya ka napunta rito? Or it's just an influence of a friend? Parang ganon. Actually, personally, ano talaga eh. Bata pa lang ako dahil laki sa anime. Oh! TV, local TV, ganyan. It's a plaything for us. Ako tsaka yung mga friends ko na gaya ng boses ng mga anime. Of course, paglalaro ka sa labas, typical. So, ever since nagkaroon talaga ako ng fascination sa pagboboses. And then, nagkaroon ako ng parang information about how to do it. And then, a few years after, naging part ako ng Certified Voice Artist Program, which is offered by Creative Voices as well. And nagkaroon ako ng opportunities to be part of a few projects, and then here we are now. So, yun. Alam nyo, nakakatuwa kasi yung parang karamihan sa inyo no ay nabigyan ng opportunity. Yes. Kasi yung iba parang they have the knowledge, they have the talent, pero walang oportunidad for them. So kayo nakakatuwa dahil meron kayong venue to express or to show your talent para mapakinggan ng maraming tao. Pero let's move on to sino ba? Jera, yan. Ikaw naman. Oh yes. Ako naman po, nung pagka-graduate ko po ng high school, kasi medyo mahaba po yung bakasyon to college, nag-invest po ako na mag-workshop po sa Certified Voice Artist Program. For hindi po ako nag-look forward agad doon ng job kasi based sa research na rin po, hindi po kagad madaling makapasok sa industry. Paglalaan po talaga natin ng oras at ayun po. Pero a year after din, ang una ko pong project for writing po, and nasundan na rin po a year after that ng naging dubber na rin po sa Creative Voices. Alamin nga natin mamaya gaano kahirap kasi hindi yan basta-basta agad-agad. Pero next naman natin si Z. Hey! Ayan. Parang ano siya. Tagal mo magsalita, ako na. Ikaw naman, paano ka napasok sa industriyang to? So, Laking Hero TV po kasi ako. Oh, Tapos Hero nakikita TV. ko na doon yung mga iba't ibang voice actors, dubbers. Tapos nakita ko si Sir Pucholo. Tapos yan. Tapos, back in 2023, nag-surf ako ng internet, tapos nakita ko ulit siya. Tapos may pa-workshop siya. So, sabi ko, ay go online. Online lang naman to, workshop. Pagkatapos, nung na-certified po kami, naimbitahan kami dun na mag-observe ng mga dubbing and so. Tapos, medyo naging regular na kaming observers. And hanggang sa isang araw, pinapasok kami ni Direk. Doon na po nagsimula. So, sabi nga ni Sir Choi, availability is the best ability. Ayan. Shout out, sir. May pa-segue agad. Singilin to. Next naman si Donna. Ikaw Yes naman, po. Donna. Opo, nagsimula din po ako bilang someone who's just researching after or during pandemic. Gusto ko talaga parang childhood dream, ganon. So, tulad ng sinabi ni John, nanunood lang kami sa TV, mga batang 90s kasi, napag-aalaman na yung edad, no? Relate ako dyan. Batang 90s din naman ako. Opo. Mukha lang 20s. Charot. Yes. Ebe lang. And then, So, from there po, nakita ko yung programa. It's always on top of the list sa mga research ko ang Certified Voice Artist Program. So, mukhang legit. So, pinasok ko agad. And then, doon na rin po nag-start. Hanggang sa Sir Choi, Pocholo de Leon Gonzalez, the Voice Master of the Philippines, trusted me also to be part sa admin and eventually become project manager na rin po. / dubber din. alam mo, base doon sa narinig natin ng mga kwento nilang lima, ang napansin ko lang is lahat kayo gusto talaga tong ginagawa ninyo. And gumawa kayo ng way para ma-push talaga itong kumbaga yung passion na gusto ninyong pasukin. So mamaya, meron ba kayong pabaon sa amin? May sample ba? Mamaya, abangan po ng ating mga viewers and listeners. For sure, hindi magpapakabog tong mga to. Hindi pwedeng wala silang pabaon, kung di, uuwi po sila. Okay lang, kaya ko magprograma pa, uuwiin ko sila. Pero kailangan muna natin mag-commercial break. Pilipinas ang oras, 18 minutes after 6. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO. Galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, Prito ulam na
Galing for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Unboxing MX3 tea. This is a unique combination of mangosteen and pandan. Each box has 20 tea bags that can be steeped to 1 glass or up to 1 liter of water. Enjoy it hot or cold. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! And we are back. Ano ba ito, Kuya Het? Di ko marinig yung sarili ko. Ay, ang hirap naman ito. Anyway, tayo po ay nagbabalik sa ating programa, Spotlight. Nakakasama niyo pa rin po, Sister L, Elaine Apit, and of course, with our guest, nandito pa rin ang ating mga voice artists from Creative Voices Productions. Wala pa rin ako naririnig, pero ayaw mo na, Kuya Het. Bingi-bingihan na lang ako rito. Meron silang pasample sa atin ngayong gabi, pero ano daw? Ano ang inyong sample na baon ngayong gabi? Ano ba yan? Sa anime po mostly. Anime. Opo. Na daddy. Ano Bali, to? ano na lang po. Ano Finale to? yung dalawa. Ayan. Kami Ano to? paakyat. Napanood ba to sa TV? or Ano po? YouTube? Ani1 PH. Okay. They can subscribe there and Aha. watch yung pinaka-recent and Aha. hit na title ng Sentence to be a Hero. Okay. So dahil hindi lahat mahilig sa anime, sino-sino yung mga character? Balay nyo, may internet connection yung nakikinig. Pwede nilang i-google. Ayan. Sino-sino yung mga characters na gagayahin ninyo?
Yung goddess, bilang si Teorita, yun po yung gagayahin ko. Ako naman po, ang character ko doon ay si Patoshoy Kivya. Isa siyang commander ng anime nito. Ay, wow. Gusto ko yung mga ganyan. And si Z. Si Dota po. Parang kakaiba yung name niya, no? Si Dota. Ayan. And John. Si Chav. And Jera. Ako po sa ibang show naman, may iba pa po kaming show, Gachi Akuta. So, hiwalay ka. Opo, sa Okay, anime left din out po. po muna siya. Mamaya na po siya. Yun na po ang best niya. Okay, so ito na, ladies and gentlemen, ang mga voice artist natin from Creative Voices. Go. Mayroon ba tayong music? Or kailangan ba ng music? Hindi na. Kahit hindi na. Okay, sige, eto na. Game. Eto na. Go. Sunod-sunod na lang, Yes, sunod-sunod na. Sunod-sunod na lang sa mga nanonood, pumikit kayo para mas mas feel ninyo. Mahirap din kasi yung pinipilit ninyong alamin hindi nyo naman alam yung character. Mamaya i-research nyo lang din after. But go ahead. Okay, so ito po yung famous tagline ni Teorita kapag sinasamon niya na yung kanyang kapangyarihan bilang goddess ng espada. Okay. Gusto ko yung may pa-empa siya. Kasama sa script. Kinakabahan lang po. Tayo-tayo lang na nakikinig dito. Walang nanonood. Tayo lang. Sige, go. Panalangin! Ako ang goddess ng mga espada! Teorita! Something like that. Para bigla siyang naging maliit na tao. Okay, next. Jen. Okay, ako naman po, character si Kivya. So, ito po yung line niya. Silo Forwards, kung ang pagligtas ng sibilyan ang magiging layunin, ilan sa tingin mo ang mamamatay? Wow, para talaga yung hapon after mo maglaro, manonood ka ng TV. Yun yung feel mo no? Batang 90s talaga. And Z, go. Magsasagutan. Ay, sagutan pala kayo dyan. Okay, go. Lagot ka! Ginalit mo si Zylo! Pasensya ka na ulit, Aniki. Dota, humingi ka na rin ng paumanhin. Ha? Ba't ako rin? Yan ang kinaiinisan ko sa'yo eh. Hindi mo ba napapansin yun? Oo na nga. Dapat matuto ka na rin sumakay sa biro. Kaya humingi ka na rin ng tawad. Sa laki mong yan, ang lito mo. Galing. And syempre, dahil gusto niyang maiwan siya, mahuhuli siya. Go, Jera, ikaw. Okay, ako po ulit si Jera. Ang Boba Session ko po, si Tamsi Keynes ng Gachi Akuta. Go. So, ang linya niya po ay, sana nakarating tayo rito ng mas maaga. Hindi ako makapaniwala na gumagawa ang Raiders ng Hanju na sasakyan papuntang itaas. Alam nyo, sa larangan ng pagboboses, madalas hindi nakikita yung mukha ng tao, di ba? Yes. Yung expression hindi alam ng tao. Pero, paano yung ginagawa ninyo para yung connection between the audience? Kumbaga makuha ninyo, paano nabubuo yung emosyon para maiparating dun sa audience at the same time yung character mapanindigan ninyo? Paano yung pag-internalize na ginagawa nyo? Kasi, this is actually big part nito, naka-attribute sa director. Kasi it's all about the context. So most of the time, since yung script na binabasa namin is parang part lang siya ng buong eksena, the director should always know how to provide the context dun sa eksena para kami na nabibigyan namin yung tamang character dun sa moment. So, that way, na-make sure namin na consistent yung emotion throughout the scene. Tapos, kahit mag-jump kami ng eksena, hindi nawawala yung, or hindi mo mafe-feel na magkakaibang time sa kinuhanan. Actually, ang galing ng mga voice artist, yung parang dinadala ka nila doon sa yung imagination mo Yes, exactly. Parang ito yun. So parang ikaw bilang yung malikot yung utak mo, nai-imagine mo na kung ano yung sinasabi ng artist. Kasi pag effective artist ka, ganun talaga. Pero kung wala kang dating, I don't think na nadadala mo sila doon sa mundo ng sinasabi. Yung sa inyo actually kanina, parang kahit short line siya, 'di ba? Parang nostalgic, wait lang, parang bumabalik ako nung grade 1 ako, gano'n. Yung may pinaguhugas ka ng pinggan, wait lang kasi nanonood pa ako ng anime, 'di ba? Yung mga gano'n. Pero marami sa ating mga kababayan, yung parang akala nila enough na yung natural na magaling na ako okay na 'to May boses na ako, maganda na yung boses ko, okay na 'to. Pero gaano ba kahalaga yung disiplina, yung practice pa sa pagboboses para yung kumbaga yung talent ninyo mas mahasa pa? Sinong pwedeng sumagot? Kasi yung iba kasi parang, ay hindi, ganun lang pala.
pala, magaganon-ganon. Gusto ko maging matanda yung boses ko, so parang doon lang ako magfo-focus. So para mas gumaling ka, paano yung ginagawa ninyong practice and self-discipline? Napaka-importante nun for sure. Practice makes perfect. Ganun po. Kahit sa larangan ng dubbing, kailangan alam mo talaga yung character by heart. Ika nga ni Sir Choi, yung mga small nuances, yun yung nagbibigay ng more natural na atake. So kung talagang kilala mo yung iyong character, kahit nakapikit ka, alam mo yung nuances na gagawin mo, yung hinga, yung Mannerisms, lahat. kasi pag nagboses ka lang, para ka lang nagbasa, diba? yeah. So paano mo gagawing natural yon as one to your character? To really have it naturally. And for that, kailangan yun nga, nandun yung alam mo kung paano talaga yung character. Sa umpisa, kakapain, yung sinasabi nga nilang diesel, pero eventually, pag nakuha mo na, diretso. Tuloy-tuloy na eh. Tuloy-tuloy na. Sa panahon ngayon, we have technology. Ang iba AI, 'di ba? Nandiyan na ang AI. So, gaano kahirap? I mean, paano ninyo sinasabayan yung technology pagdating sa pagboboses? Kasi 'di ba yung AI nga nakakagawa na ng kanta. So, 'di ba yung mga voice artist, paano kayo umaagapay sumasabay dun sa pag-i-evolve naman ng technology? Ano kasi, kasi hindi mo naman maiwasan yung AI. Hindi mo pipigilan yun, nandyan na. Yes. So, bilang voice artist, ako personally ang ano ko kasi dyan, ang take ko dyan, kahit na free to use yung AI, it can never replace the nuances of a breathing and a living person eh. Ganito, yung mga ganyan, kung gaano ka-authentic yung usapan. Yes. Diba? They can mimic how it goes, the cadence and everything, but alam mong AI siya. Kaya may distinction eh, kahit gaano kalinis. Diba? Yes. So, alam mo yun, AI is supposed to be a tool for us to get better. And dahil nga sobrang na siya, it's a free use material and a resource. Bilang voice artist, hindi siya nakaka-threaten. Nakaka-excite siya kasi mas alam mo, lalawak lalo yung repertoire namin. So ako ganun ko siya tinitake. Yes. Ikaw naman, Z. Si Z parang, sige, kaya mo na yan dyan. Para sabi ni Z, patulog na ako dyan. Tinitingnan ko kasi siya, sabi niya. Yes. 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 Di kasi 'di ba parang yung iba kasi parang iniisip nila na parang because of AI may mga trabaho or let's say work na maaapektuhan kasi parang AI na yung magti-take over, pero tama ka 'di ba? Kasi yung katulad sa broadcaster, hindi mo kami pwedeng palitan. Exactly. Hindi naman pwedeng magbalita na yung para kang robot kasi 'di ba mayroon silang ganun. Mayroon pa rin talaga the accent itself, hindi naman siya purely maririnig mo na Filipino magsalita. Meron talagang tuwang yung pagsasalita nila. So, dapat tama ka, hindi tayo matreten. So, let's use it, i-maximize natin siya para matulungan tayo. Pero sino pa ang gustong sumagot? Walang pala sagot. Kayong dalawa lang. Dagdag ko lang po Ayan, sasagot additional. Go. Ma'am Donna pati ni Kuya Jan. Sabi po ni Ma'am Donna, practice makes perfect. Tama po yun. Sa amin po, mas natutunan ko rin po sa Creative Voices, yung proper practice makes perfect. Yun. So, maganda na meron talagang tutulong sa atin matukoy kung saan tayo mali. Kasi, yun po, usual, I believe nung nag-umpisa rin po sila, kuya and ate ko, kami, recording lang sa phone, Okay tapos, parang ang ganda nito, pakinggan. Tapos minsan, ang cringe. Ganon. Pero yun nga po, yung investment sa workshop para, yun nga, may marinig kang feedback na manggagaling talaga sa professional. Tapos very personalized sa'yo. Kung saan ka nagkakamali, dun ka mas itatama. So, yun po, para sa akin, same po, hindi po nakaka-threaten yung AI kasi as long as gusto po nating matuto, andyan po yung mga professionals para hanapin pa rin po natin sila, matulungan tayo na mahon pa po yung craft dito sa voice artistry. Yes. Human breakthrough. I agree with you. You need to invest. Hindi din pwedeng isubo lang sa'yo lahat. Kailangan na gumawa ka ng paraan para yung gusto mo ay maabot mo. Kasi hindi naman pwedeng lalapit lang sa'yo. Kasi swerte, diba? Wala namang ganun. Pero sa ating pagbabalik may exciting tayong pag-uusapan dahil sa mga interesado po dyan, yung mga tanong ninyo na
paano pa gusto ko? Anong pwede kong gawin? Paano makasali dyan? Mamaya po sasagutin nila dahil meron pong workshop na ino-offer ang Creative Voices at pag-uusapan natin yan sa ating pagbabalik. Pilipinas ang oras, 33 minutes after 6. Ang oras na Fabton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kalafabton, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kalafabton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kalafabton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kalafabton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kalafabton, amoy nakaka-joyful. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tirin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong RH. Tayo po ay nagbabalik sa ating programa, Pilipinas ang oras, 6:37 ng magandang gabi. Shoutout sa mga nakatutok sa ating YouTube channel. Hello kay Melvin Letrodo. Nagtatanong siya, sabi niya dito, yun din po ba ang gumaganap bilang Master Pogi ng Dragon Ball Z? Luman-luma to ah! Sabi niya, si Mr. Apollo Abraham, kilala niyo ba daw yun? Kilala ni Sir Choi. Pasensya na ho kayo kasi yung batch po to medyo ano po ito millennial tsaka Gen Z. Hindi po yung mga luma pa. Baka may magalit sa atin. Shoutout sa mga lolo't lola na nanonood at nakikinig sa atin. Hello po sa inyo. Pero eto na, pag-usapan nga natin kasi I'm sure may mga curious dyan. Paano ba
mag-start. Gusto kong mag-start pero hindi ko alam kung paano. So let's talk about this workshop. Itong Stop Voice Acting Workshop ng Creative Voices. So ano itong Stop Voice Acting Workshop? Okay, so ito po yung pinakabagong programa ngayon ng Creative Voices. Stop Voice Acting Workshop. Stop meaning speak, translate, observe, and perform. Stop Voice Acting Workshop. So ito po ay face-to-face, full day activity all about dubbing. Sa morning, meron tayong all about dubbing na lecture, and then afternoon, doon na po yung mga practical script reading, and we will make our dubbers go inside sa booth to experience talaga kung paano. Lalo yung mga first-timers, beginners, welcome po sila dito sa workshop na ito. And then we have also CVAP, Certified Voice Artist Program, ongoing po ngayon, ang batch 34. Pero ang pinaka malapit na po ay yung Stop Voice Acting Workshop nga, which is this June 6 na po yan. For those who are wanting to have their summer worthwhile, yan. So, kung gusto nyong maging dubber, nangangarap kayo kung paano maging voice actor slash voice artist, eto na po ang pagkakataon. Ano na to? Sign. Yes, Para sa inyo. Kung ikaw ay nakikinig, nanonood ngayon, sign na to mula kay Lord. Pero, sa mga interesado, paano ba sila mag-join? I mean, I'm sure curious sila, may bayad ba? Paano ba? Saan ba kami pwedeng mag-message? At sa mga gusto mag-participate, I'm sure meron kasi yung may fee naman talaga, di ba? Yes. Kasi this is a workshop. So, Yes. paano? Saan sila pwedeng mag-message for other inquiries? Meron po kaming Facebook page, Stop Voice Acting Workshop lang din. Type nyo lang po, makikita nyo na doon. Lahat po ng history, lahat po ng mga ginawa namin from batch 1. Ngayon po, nasa batch 12 na kami ng Stop Voice Acting Workshop para makita nyo talaga kung ano yung mga ginagawa namin, yung mga na-achieve ng mga dubbers namin, at kasalukuyang kasama na namin ngayon, and so on. And the newest addition, yung aming TikTok, nakigulo na rin kami sa TikTok at mga pa-activities namin doon. Stop Voice Acting Workshop din po ang account name. So you can PM us. Actually, ito pong poster namin, may QR code na dyan for registration agad. And we have also our link doon sa mga captions namin sa Facebook page. For sure, baka kasi yung iba magkaroon ng this kind of parang hope na, wait lang, pag sumali ako dyan, voice artist na ko agad. So may mga ganun, 'di ba? So paano ba yung ito ay workshop, pero after this ano ba yung ilulook forward just in Yes. case dun mag-join sila dito sa workshop na to? Opo, napaka-valid na question. Actually, yan ang parati nilang tinatanong. Yes. After ba, saan kami, ano nang gagawin namin? So, we always have a lot of opportunities for our dubbers, participants. You just have to go after the Saturday session. Kailangan mag-observe. Kailangan, yun nga, malinang mo yung iyong craft. So, after that day, we encourage all our participants to observe and then eventually learn from the seniors. Si Direk Boggs, our head dubbing director, siya po ay hindi madamot sa experience. Talagang Yes. nagpapapasok siya sa loob ng booth kung talagang masipag kang nag-o-observe. Yung iba nagte-take down notes pa. Kung may pagkakataon, nagtatanong kay Direk and so on. And then if there are auditions that we post exclusive for CVAP and Stop Vo graduates, yun yung pagkakataon for them to have or land a role. Ngayon. Pero yung mga secondary roles din naman po, si Direk na yung namimili doon. So meron pa rin chance. Binabanggit mo, of course may mga directors dyan. Sino-sino ba yung i-expect nung mga gustong sumali dito? Like, sasali ako dyan, pero sino yung mga nagtuturo dun? Diba? Curious yan for sure yung mga yan. Mga, wait lang, sino-sino ba yan? Kilala ba yan? Diba may mga ganun? Yes. Maging realistic tayo. Yeah. Pero kilala ko isa na nagtuturo dyan, si Papa Neil. Yes. Oo, magaling yan si Papa Neil. Pero aside from Papa Neil, sino-sino pa yung mga i-expect din natin ng mga mag-join dito sa Stop Voice Acting Workshop? Makikita nyo rin po, nandyan din every now and then, if given chance na talagang magkaroon ng project
with Direk Alan, isa sa mga senior directors ng Creative Voices. Of course, nandiyan ang ating voice master of the Philippines, Sir Pocholo de Leon Gonzales. Minsan talagang kapag umakyat yon sa loob ng dubbing booth, makita kang ikaw ay may talento, talagang tututukan ka niya. And so on, of course, Direk Bogs. And so far, sila po yung talagang pwedeng makita ng mga aspiring dubbers. Yes, so kasi sila ay matagal nang nasa industriya and experience na din talaga. And if you're interested, doon po sa mga interesado, bisitahin ng Facebook page ng itong Stop Voice Acting Workshop na fina-flash din po natin sa inyong mga TV screens. At sa mga curious dyan, wala pong mangyayari kung curious lang kayo. Try nyo kaya mag-join. Diba? Wala. Baka mamaya, puro kayo curiosity. Tanong kayo ng tanong, di naman kayo mag-join. Walang mangyayari dyan. Pero sa ating pagbabalik, pag-uusapan pa natin at baka mayroon pa kayong pwedeng isample. O may i-add-on ka pa ba? Pati sa tanong niyo po kanina kung sino bang nagtuturo, walang iba po kundi ang Tagalog voice ni Kane. Ay patok na patok po lalo sa mga kabataan po ngayon ang The Amazing Digital Circus dahil maglaland na po yung last episode nila sa theater sa June. So ayun yung Tagalog voice po ni Kane. Ayan si Direk Bogs, siya po mismo ang magtuturo. So doon po kami natuto po kay Direk Bogs. So for sure yung mga medyo bata-bata pa na mahilig sa social media. Kilala yan. And relate. At yung iba na mahilig mag-surf ng internet, baka kilala din, 'di ba? Ay, at least nabanggit mo. So mas ma-excite sila na mayroon silang ilulook forward. At wag po kayong mag-alala kasi kapag sumali kayo dito. Actually, din naman kasi ako, nag-creative voices din naman ako. Hindi lang naman siya in an instant kasi. So, kailangan nyo pong magtiyaga. Kasi pag wala kayong tiyaga at gusto nyo in an instant, mayroon na agad kayong oportunidad na darating sa inyo, magic po yun. Hindi po yun totoo. So, parang biglang din-discourage. Hindi. Kasi di ba lahat naman kayo? Kayo, di ba? Go ahead, see. Kasi po, bilang suki ng Stop Voice Acting Workshop, kasi wala ngang nagsimulang magaling. Yes, totoo yan. Totoo yan. So, nagsimula lang, kaya gumaling. Yes. So, bilang suki po ng workshop na yon, syempre po, sa una, mangangapa ka. Kasi akala ko, nung una rin ako acting lang, ganun lang. Tsaka lang yan. Gagayahin ko lang yung mga mga characters ng anime. Mga ganyan-ganyan. Pero kapag nasa loob ko na, oh my God! Talagang, ibang discipline siya. So, kailangang aware ka sa sinasabi ng director mo. Kailangan nagigets mo agad or nakokomprehend mo yung instructions na gusto niyang mangyari. At the same time, ilang boses ang maririnig mo. Yung boses ng pinapakinggan mo, ng boses mo, at boses ng director. At isa pa yung discipline ng syncing. Kailangan timing yan. Magsisimula ka, kailangan yung buka ng bibig, tatimingan mo yun hanggang sa matapos yun. Hindi po pwedeng, sobra ako. I-adjust mo na lang ADR. Hindi ganun yun. Kailangan swak na swak. So, kaya mag-join po kayo ng Stop. Marami kayong matututunan at mabibigla kayo sa matututunan. Yes. So, actually, hindi yun madali talaga. Kaya nga ayoko yun eh. Hindi, totoo yan. Nag-try ako niyan. Pero may mga bagay na hindi para sa'yo eh. Pero nasa broadcast naman ako ngayon. So, parang connected pa rin naman. Yes, kasi I'm trying my best naman talaga before, pero parang, Elaine, umalis ka, hindi para sa'yo to. Diba? Parang, mahalin mo, pero hindi talaga eh. Ayaw mag-work. Ay, hugot. Yes. I'd like to add something po, regarding this workshop, or after finishing the workshop, hindi naman po lahat talaga nakaka-land agad ng character. So, you have to be, what Z mentioned earlier, you have to be available. And availability is the best ability. So, you have to be there, you have to be present, and you have to audition. Kasi sa magkapa-audition sila, attend ka lang ng attend. And eventually, you'll get the character, you'll get the role. Ako katulad ko, hindi naman lahat ng in-auditionan ko nakuha ako eh. But there were roles na napunta sa akin, which I was grateful for. Kaya, ayun, we encourage everyone na gustong mag-join or everyone who's interested na sumali sa workshop namin para naman nakapag-explore sila dito sa world of
world of dubbing or voice of artistry. Yes, Ayun. kasi hindi nyo alam, may nakikita ng potential sa inyo. Yes. It's just that hindi pa yun yung time mo. Diba? Yeah. So, may mga ganon. Tiyaga lang nga, sabi ng mga medyo may edad na. Huwag natin sabihin matanda, baka magalit sa atin. Pero, kuya, may commercial break pa ba tayo? Sige, sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin. Sa likod ng mikropono, ano nga ba yung mga lesson? Importante yung may lesson eh. Kasi aside sa discipline, dapat may lesson kayo. May takeaway ka everyday na bilang mga artist, magagamit mo yan for you to grow at mas yung art na yan, mas gumaling ka pa nang hindi lumalaki yung ulo mo. So, alamin natin kung ano ba yung mga lesson na natutunan nila at na-apply nila sa sarili nila, sa buhay nila dito sa profesyong pinili ng ating mga guests. Pilipinas, magbabalik tayo. Pilipinas, ang oras 6:49. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Pinagkakatiwalaan, taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Kung gumagana, ipinakikinabangan ng tao. Bakit ka pa mag-iisip? Di mangungka ka na lang. What's ironic about this? Itutuloy na lang. If your tax base is horizontal, you don't need to go vertical. Mag-demand kayo. You should demand. Mag-demand kayo. Better services, better leaders. And this is not an advocacy. Pinas ang oras 6:52 ng Magandang Gabi. Commander Kivia, kailangan mo ba talagang hingi ng opinyon ng taong iyan? Gusto mong malaman, bakit mo iniisip na makakatawid sa hangganan ang ginawa mong Hanju? Uy, Rudo! Anong paborito mong kaiju? Sige na, please! Pag-usapan natin ang mga kaiju! Sandali nga, Jinwoo! Bakit injured ka na naman? At isa pa, ano nangyari sa mukha mo? Silo! Silo! Tara! Kalabanin natin ang mga Demon Blight! Grabe naman! Galing! Nakakatuwa. Pero ulitin mo ngayon sa Jira, parang hindi pumasok sa microphone kanina. Ganun po. Isa pa. Commander Kivia, kailangan mo ba talagang hingi ng opinyon ng taong iyan? Aba, di ba? Yung nakaka-nice talaga. Yung ano, para kang bumabalik sa pagkabata. Wow, para bang sobrang tanda ko na. Eto nga, mabilisan lang. Bago tayo kasi medyo 6:53 na ng Magandang Gabi. Ay, shout out ulit sa mga nakatutok sa atin.
yung tanong ko kanina before tayo mag-break, kasi kayo ay madalas boses lang talaga, hindi naman nakikita, 'di ba? Yung character lang ang nakikita. Sa likod ng microphone, ano yung mga lesson tungkol sa buhay? Alam mo yung life lessons at sa sarili ninyo na natutunan ninyo sa profession na to. Tas paano niyo siya dinadala you as a voice artist? Ako po, yung attitude of gratitude. Mhm. So, kahit gaano kaliit yung project na yan, gaano man yan kalaki, basta mabigyan ka ng opportunity kahit na pipitsugi ang role mo. So, maging grateful ka kasi binigyan ka ng opportunity. So, bilang voice artist, kahit naggisado ako ni Direk, ang dami ko namang natutunan sa mga feedback niya sa akin. Na nagagamit ko sa pag-grow ko bilang isang voice artist. And kahit papano, nabibigyan na niya ako ng mga bigger roles kasi dahil dun sa mga feedback na yon. And shout out kay Direk Bogs, hello po. Salamat po sa mga pa-feedback. Salamat po sa pag-isa. Gusto mo yung gisado ka, ganun. So, tosta na yung bawang, ganun. Kay Sir Choice Opportunities po, thank you so much po sa mga kasama ko na patuloy na sumusuporta at pamilya po kami doon sa Creative Voices na hindi po kami doon nag-aagrabyaduhan na hindi kami nag-iinggitan and all. So, yun po, maging grateful ka sa lahat ng mga natatanggap mo sa buhay kahit gaano man yun kaliit. Kasi may papupuntahan. Ayun. Promise. Yun. And sino na? Next. Sister Elle, ako naman, ang pinaka natutunan ko doon, you're never too late or too early. You're just in time. Wow. Ayun. So, kasi, ayun, iniisip ko ng iba, ano na masyado nang matanda para dyan. Oo. Kaya, kapag naman bata, baka nakaka-overwhelm. Kasi, yun po, akin, sa case ko po, isa po ako sa pinakabata po sa amin doon. Minsan nakakalula na hala, ang galing man na masyado ni ate kuya, paano ako makaka-catch up, ganon. Pero, ayun po, yung being there, being present kasama nila, yung marami akong natututunan sa kanila, ayun po, malaking opportunity na po yun sa akin. So yun nga, never too early. Kasi minsan, iniisip ko po, baka dapat mas magaling muna ako bago ako napasok dito. Dapat alam ko muna to. Ganun po. Pero, ayun nga, hindi, minsan sa buhay po, hindi kailangan laging prepared. Minsan nandyan na yung opportunity, gagrab na lang po Ayun, natin. katulad ngayon, binigla ko sila. Magboses kayo dyan. Mukha silang syunga-syunga. Bang nakabreak, nagboboses sila, di ba? Saya! Okay, Jan. Ako kasi tama yung sinabi ni Jera. So, mostly para sa akin kasi yung timing. Kasi matagal ko nang alam yung workshops eh. So, pero lately lang ako na-involve. So, isa sa mga natutunan ko is the perfect time to do what you want to do in life is now. So, kasi before hindi ko siya ginagawa ng paraan. Alam mo yun, hanggang okay lang sa daydream, gano'n. Oo. Diba? Gusto ko yung daydream lang siya. Tapos pagka okay na, solve ka na, okay na, balik ka Okay. na sa dati. Pero kasi, katulad ngayon, nandito na ako. And malayo na, pero malayo pa, pero malayo na. Yes. So, ayun. at least may progress. Exactly. Yun. And, ako naman, yung saying naman ng Certified Voice Artist Program. Our voice is a gift from God, and how we use it is our gift back to God. So, with that saying, kapag pumasok ka sa loob ng dubbing booth, alam mo, guided ka. Nandun yung confidence mo, nandun yung, kayang-kaya ko to, kasi binigay to sa akin. Kapag ganun ang mindset, eventually, everything will follow. Yun lang, talagang minsan ay masasabon at masasabon pa rin. Pero I believe parte yun ng growth mo. Kailangan lang talaga, may growth. Hindi lang na hanggang doon lang. Kumbaga. so ginisa, sinabon, pinaliguan naman. Nabanlawan naman, And of course, Jen. Para sa akin naman is yung versatility. Kasi natutunan ko na hindi lang dapat isang boses lang yung kaya mong gawin. Kasi different movies, different animations, different series, iba-iba ng characters yan, iba-iba ng role. So, you have to learn how to portray different characters. Kailangan sa kung bata, matanda, may ngipin o wala. Paano nga ba mag-arte ang walang ngipin? Mahirap yun. Parang hirap doon. Labas lahat ng S mo doon. So, you have to really practice din. So, ayun, yun yung isa sa akin. And yung sinabi lang din kanina ni Z na when you're given feedback,
regardless kung director yan or co-dubbers mo, you have to parang isipin mo maigi kung paano ko ba i-improve yung self ko based dun sa feedback na binigay sa akin. So, you don't have to take that criticism or feedback na parang negatively. Personally, yes. Or personally. Siyempre, ganun. So, kailangan maging positive ka lang how you would apply it na magiging, mag-i-improve ka pa. Ayun. So, Yes, and with that, amen. So, hindi, maganda yung kanilang mga sinabi. Actually, mag-a-apply siya hindi lang sa mga voice artist. Sa lahat ng taong may talento, may mga ginagawa kayo. So, lahat ng mga may encounter nyo dyan along the way, you should use it para as motivation, di ba? Para mag-grow ka as a person at maging better ka every day. Pero may nagtatanong dito, sabi ni Ma'am Teresita, pwede bang magboses bata at kung minsan may edad na sa isang show lang? So, mayroon ba ditong nagaganon? Pwede po, lahat po. Pwede po. Pwede lahat. So, yes. Actually, as long as kaya mo. there's one recent na ginawa namin. I voiced both the daughter and the mom. Talaga? So, parang ang hirap naman shifting nun, di ba? Opo, actually. So, ayun. Binubugbog ka ng nanay mo, tapos biglang ikaw naman yung magiging nanay ka naman bigla. Yes. So, yung possible po character, yun, ang yes. hirap. So, kailangan mo talaga doon mag-internalize ng malala. Wait lang, nanay muna ako dito, ha? Anak naman ako ngayon. Pero eto na, bago tayo magpaalam, invite niyo ulit ang ating mga viewers, listeners, sa mga interesado po na matuto sa mundo ng dubbing or acting, voice acting. Go ahead. Sa June 6 na po, Stop Voice Acting Workshop dito lamang po sa Dian Street, Palanan, Makati sa Creative Voices Productions. Just visit our Facebook page, Stop Voice Acting Workshop, and our TikTok account, Stop Voice Acting Workshop also. You can directly scan the QR from our poster if you are really interested, or you can PM us through our Facebook page and TikTok account. Alright, with that, maraming salamat Jennifer, John, Jera, Z, and Donna. And thank you sa Creative Voices. Ayan, nagbibigay sila ng opportunity. Actually, hindi sila madamot kasi may mga scholarship din na ino-offer ang Creative Voices, Yes, diba? exactly. So, sa mga interesado, go ahead, mag-inquire na kayo. Why not? This is the sign. Sabi nga nila, eto na to mga be. Huwag na kayong mag-hesitate pa. Thank you for sharing your talent. Thank you so much. Sa pag-share Salamat ng po, Sister story Elle. ninyo, I hope na yung mga nanonood, nakikinig sa atin, may napulot silang lesson. At yung lesson na yon, kahit gaano kaliit, ay magagamit nila in the near future. Thank you so much at mabuhay ang mga voice Salamat artists. Sana po. dumami pa kayo. Magpakarami kayo. Sabay yun. Humayo kayo at magpakarami mga kabatida yan. Maraming salamat po and thank you again for being here. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood, nakinig at sinamahan tayo dito sa ating programang Spotlight. Hanggang sa susunod na Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. And of course, Monday to Friday po, Damdaming Bayan with Lakay Mayor Deo Macalma, alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. At susunod na po ang programang Hanap Buhay Diaries with Kyle Bullias. Pilipinas ang oras, 7:01.